Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara at pag-usapan nga natin itong bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Kanina silent viewer lang tayo ni Atty. Debayan. Pero pag-usapan natin itong naging topic niya. Ayan guys, panoorin muna natin itong naging balita. Tila mas magiging mahaba ang flag ceremony sa mga tanggapan po ng gobyerno. Yun ang problema no? Tanggapan po ng gobyerno at mga paaralan. Bukod kasi sa lupang hinirang at panatang makabayan, nais ding ipakanta ang bagong Pilipinas Hymn at ipabigkas ang bagong Pilipinas Pledge. Apat na yun. Tuwing flag ceremony. Pero may ano pa yan, may provincial hymn, may municipal hymn meron pa. Ay nako, at huwag mong kalilimutan, ang alin? may calisthenics pa yan. May calisthenics. Exercise pa. Kaya nga, pagkatapos po nila, tanghalian na po, makakapos. Alam mo, minsan gusto kong mag-usap tong mga to, no? Kasi talagang may flare of sarcasm silang dala. Yung mga ano rito, yung mga nagiging host nila. Mas madalas natatawa ako eh. Ganun. Inabot ng Totoo nga naman, so dinami-dami ng kailangan mong gawin. Gaya nito, may sinite dito yung user engineer Dicky. Sabi niya, prayer, lupang hinirang, panatang makabayan, bagong Pilipinas, DepEd Hymn, school hymn. So may sinabi pa rito yung isang user. Sabi niya rito may provincial song po like sa Cavite Hymn, Dasmariñas Hymn. No, sabi naman ng isa rito, why not? So ayaw sa mga ayaw na di wag nyo kabisaduhin, daming alam na. Ay nako Lord. Sabi ni Lee Min Jo, may secret martial na nga. So, ang susunod na naman bagong Pilipinas Hymn. Maski 3 times a day pa yan kantahin. Basta walang iron hand, walang effect yan sa mga taga-LGU at iba pa. Sabi ni JD Hugs, mala Kim Jong-un nagalawan, nasa North Korea na ba tayo? Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung nasa Pilipinas pa ba tayo. Hindi, kung sa government offices yan, may makeup pa yan. Bago mag-umpisa, may break pa. So kalahating araw na yan. Yung mga tanggapan po ng gobyerno, pati mga paaralan, gagawin po ito. Imagine niyo guys yung ginagastos ng gobyerno, ng administrasyon ni PBBM every time nagkakaroon ng serbisyo fair. No? Hindi niyo ba gustong alamin kung magkano ang ginagastos ng gobyerno tuwing nagkakaroon ng serbisyo fair? At the same time, namimigay pa sila ng mga paayuda dyan. Sa visa po. So, ilang daang milyon kung hindi man bilyon ang ginagastos ng gobyerno. Ng Memorandum Circular number 52, pirmado po ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon po sa Malacanang, layon po nitong maitanim sa bawat nagtatrabaho po sa pamahalaan ang prinsipyo ng bagong Pilipinas na siyang tatak po ng gobyerno at pamamahala po ng Administrasyong Marcos. Imagine niyo given that statement, dyan sa sinasabi na yan. Ngayon, kung babalikan natin yung ginawa ngayon, okay, kundi ngayon kahapon, sa compound ng KOJC. Yung ba ang gustong tandaan ng mga Pilipino, yung napapanood natin, yung nakikita natin, yung na-experience ng mga kababayan natin? Yung ba yun? Inilarawan po ang bagong Pilipinas bilang may prinsipyo, may pananagutan at maasahang pamahalaan. Seryoso yan? Sige nga kayo, tanungin ko, ilang maisog rally na ba ang hinarang nila through their LGUs? Counterpart. Diba? Na pinatibay po ng mga nagkakaisang institusyon ng lipunan. Ganun pa man, meron pong ilang tutol po dito. Ginit na hindi na ito kailangan pa. Parang nire-revise na naman nito yung history. No, nakita naman natin yung panahon ng martial law. Tapat na ako doon sa lupang hinirang tsaka yung panatang makabayan. Alam mo, sa totoo lang, ito yung panahon na kailangan natin yung mga gaya ni Castro. No, yung kontrabulate. Ito yung mga tama ito yung mga tama nilang ginagawa sana.
Pero nasaan na ang posisyon? Ang nakakatawa kasi guys, ang mga oposisyon ngayon, nasasampalan na ng pera. Hindi ko naman nilalahat, ano? Kung konti na nga lang kayong oposisyon, nasasampalan pa kayo ng pera. So ano na lang? Diba? Yung mga taga-Liberal Party, naririnig pa ba natin nagsasalita? Laban sa ginagawa ng mga nataliwas, no? Siguro kung malakas pa si Chris Aquino or nabubuhay pa si Noynoy or even si Cory Aquino, do you really think yung mga ganitong bagay ng mga Marcos, mga ano yan, i-allow nila? Hindi, wala. Walang ganyan. Diba? I-recite kada flag ceremony. So, hindi na kailangan itong mga branding ng present administration. Branding pala ang tawag dyan, ano ha? Tinig po ni House Deputy Minority Floor Leader Franz Castro. Sinabi naman ni Renato Reyes na bagong alyansa Makabayan o Bayan, paulit-ulit na pagbigkas ng bagong Pilipinas Pledge ay hindi yung makapagkukumbinsi sa mga Pilipino na meron talagang bagong Pilipinas. Wala pang pahig ang Malacanang sa mga... Alam mo, gaya nga ng sinabi ni, gaya nga ng sinabi ni Mami Laika tungkol dito, no? First time na mag-a-agree ako dito kay Macdo Boy, no? Kay Reyes. Nakagulat nga, no? Sobrang tahimik nila. Hindi na sila masyadong nagrarally. Hindi gaya nung simula yata naging presidente. Alam mo yung simulang nagkaisip ako hanggang kay PRRD. Sila yung napakaingay sa kalsada. Parang nung panahon ni PRRD, wala na silang ginawa kundi mag-rally. Pero ngayong panahon ni PBBM, sobrang tahimik. So malamang totoo nga yung sinabi ni Madam Pebbles, no, na magbe-birthday sa June 12. Madam Pebbles, happy birthday po. Na almost right after ng announcement ng pagkapanalo ni PBBM, pinatawag ito ni FL Lisa. Itong mga mahilig mag-rally na ito. Hindi ko alam kung ano exactly yung nag-transpire, pero nakikita naman natin yung effect. Napunta tayo dito kay Attorney Libayan. Pakinggan natin yung kanyang POV. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, meron po akong issue. Meron po akong issue dito sa Memorandum Circular number 52. At if i-feature natin, mga kabatas natin, no, if i-feature natin itong si Dean Santa Maria. Kasi mga kabatas natin, I kinda agree with him. Okay? Alam niyo naman, ako naman, I always want to look at the other side of the coin. Itong si Dean Mel Santa Maria, institution na rin ito. No? Legal luminary na rin siya. Meron din siyang mga sinabi noon na hindi ako nag-agree. If you look around, everything is inspiration. My best friends and I own Pirate Worldwide. We're on a mission to discover as many ideas as possible. Adobe Acrobat AI Assistant is super helpful. So I use it to get to the main points of a document. AI Assistant gets to the answers that I actually need literally in minutes. What type of sustainable things? And it's asking it certain questions, and then you have something that you can build on, and it come out with like completely new ideas. It's all art. It's all expression. That'll be my... I support the government, mga kabatas natin, you know that. But I think there is an overstep dito nga sa nangyari dito sa Memorandum Circular number 52. Basahin natin, mga kabatas natin, ha? This, in violation or goes beyond the mandate of Republic Act number 8491. Ito yung sinasabi dito ni Dean Mel Santa Maria, mga kabatas natin, ay yung Memorandum Circular number 52 ni Bongbong Marcos, known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Nowhere in the said law is it provided expressly or impliedly that the office of the President has authority to officially create a new hymn and pledge.
or add anything to the flag ceremony and direct that such concoction be recited. Ako mga kabalas natin, no, even if I don't look at the legal side of this, I think we don't need a hymn and a pledge. We don't need an additional hymn and a pledge on the practical side lang. Okay? We don't need an additional hymn and a pledge to show that we are nationalistic. Para ipakita na makabayan tayo bilang Pilipino. We just need lupang hinirang. Nandun na lahat eh. Bayang Magiliw. Lupang hinirang lang. Ako mga kabatas natin, whenever that song is played, I sing it wholeheartedly. Everybody knows that. Why? Because I'm really loyal to my country. I don't need bagong lipunan and I don't need a new pledge for me. Meron namang noon Panatang Makabayan eh, di ba? Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, ito ang tahanan ng aking lahi, ako kanyang kinukup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang. Bilang ganti, didinggin ko ang payo ng aking mga magulang. Ano pa ba yun? Yun yung version namin nung elementary kami, ha? Iba ng... I think it's still the same, attorney. Kung Panatang Makabayan lang, ha? Ngayon eh, didinggin ko ang payo ng aking mga magulang. Tutuparin ko ang mga alituntunin ng aking, nakalimutan ko na. That was maybe 30 years ago. Nang walang pag-iimbot at buong katapatan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Diba? Sabi ni Teacher Margax, mali ka po, attorney, Bayang Magiliw daw po, sabi ni Adam. What do you expect? Yun nga kasi, Teacher Mark, what do you expect from Rafi Tulfo din? Parang what do you expect from Fabri, di ba? Yan ba yung kanta ni Andrew? Bago daw ito. No. O, tuloy natin. Or add anything to the flag ceremony and direct that such concoction be recited. Each and every section of the Republic Act number 8491 only refers to the flag, the ceremony in relation to the flag, and at least one section to the recital of the Pledge of Allegiance, which has already as statutory formula. Ito yung Pledge of Allegiance. Ito yung Panatang Makabayan. Okay? The recital of such invented hymn and pledge provided by the memorandum during the flag ceremony is an anju, ultra vires, and ano ba yung anju? Hindi tama. Ultra vires, sobra sa trabaho, abhorrent. Ano bang Tagalog ng abhorrent? Nakakasulasok. Ganun ba yun? Nakakasulasok. Addition, not allowed by law. The office of the president just transgressed a law which it claims it is implementing. Take note, ang signatory dyan is dating Chief Justice. Diba? Dating Chief Justice ang pagkakaalam kong signatory dyan. Anyway, saglit lang tayo rito. Sabi nga rin ni Coco Pimentel, no? Ayon sa kanya, law needed for Bagong Pilipinas hymn pledge to be part of a flag ceremony. So ayon nga rito, a law must cover the singing and recitation of Bagong Pilipinas hymn and pledge. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III said on Monday. In a text message to reporters, Pimentel explained that a simple executive directive is insufficient as this involves the way of thinking of the people. I suggest that the executive branch should submit a bill containing those ideas to sing a new song and recite a new pledge to amend the existing laws governing the national anthem, pledge, and flag raising ceremonies. The executive, the EO is not sufficient. I believe a law is needed in order to authorize that, ayon kay Senator Pimentel. Sabi niya rin din, this involves the way of thinking of Filipino, hence such mandate must emanate from the people's chosen representative, their legislators. Also notice that the MC or Memorandum Circular involves state universities and colleges, and the students therein are not even government employees. They all observe the established flag ceremony under existing law. The Senate President, Chis Escudero, likewise
shared the need for the flag and heraldic code to be amended if the Bagong Pilipinas hymn and pledge will be formally become part of all events of the country. Okay? Balik na tayo dito kay Attorney Libayan. Pero ayon niya dito kay Dean Santa Maria, ito po ay isang paglabag ng batas. Tulad ng sinabi ko mga kabatas natin, siguro dito, no, I'll rely on Dean Mel Santa Maria's legal interpretation. No? I'm on the practical side. What's the difference between lure diba? And luck of the sea? Kasi nga, do we need it? Do we need it? No. Sabi niya, Memorandum Circular Number 52 prescribing the recital of the Bagong Pilipinas hymn and pledge during flag ceremony. So isipin niyo dalawa ito. Bagong Pilipinas hymn, tapos Bagong Pilipinas pledge. Whereas, Section 18 of the Republic Act number 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines directs all government offices, including local government units, LGUs, to conduct a flag raising ceremony every Monday morning and flag lowering ceremony every Friday afternoon. Okay, government offices, including LGUs. Siyempre, susunod din dito mga kabats natin, hindi lang sa barangay. Okay guys, I don't want to sound redundant, but I totally agree with what Attorney Libayan have said here dito sa kanyang live kanina. And hindi lang actually yung tungkol sa yung pagkakaroon ng kautusan, no, na kantahin at i-recite yung pledge. But ito another tanong natin eh. Magkano kaya ang ginastos ng administrasyon ni PBBM para lang ipagawa ito? Do you recall na nagkaroon ng issue yung pagpapagawa ng logo ng PAGCOR? Hindi ba nagbayad ang PAGCOR ng 3 million para lang dun sa basurang logo na yun? So imagine niyo na lang kung magkano rin ang ginastos sa pagpapagawa ng hymn at saka pledge. Do you really think donated by? Alam nyo, talagang nakikita ko yan dyan guys, no? Yung mga tao nakadikit ngayon kay PBBM only because may napapakinabangan sila kay PBBM. Kasi nung panahon na wala silang mahita kay PBBM, wala naman yung ganyang mga tao eh. Nakakalimutan nyo ba yun? Hindi ba nga katakot-takot na pambabastos ang naranasan ni First Lady Imelda Marcos nung siya ay congresswoman? Ano ba tingin ng mga tao kay PBBM nung siya ay naging senador? Nakakalimutan nyo ba? Bango talaga ng... Sarap na sarap akong amuyin ang Vicks pagka naulan o kaya naka-on yung aircon. Parang nakaka-relax siya, nakaka-relief siya, yung mga ganyan. Anyway, going back. Sino ba si PBBM sa maraming tao? They have a very dark reputation. They have what? They have a very rubbish reputation. At hindi po yan nakakalimutan ng maraming tao. Ngayon lahat nakadikit kay PBBM, di ba? Ang tanong bakit? What's in it for them? Imagine niyo yung mga Marcos na sinusuka noon, tanggalin natin to. Tanggalin natin si Attorney Libayan. Yung mga Marcos na sinusuka ng maraming tao, ngayon lumalabas, na sobra siya ngayon pinapaboran. Ang tanong bakit? Kaya nga ang tanong ko lagi, guys every time na gumagawa ako ng content about sa kanya, ang tanong ko, what's the catch? What's the catch doon sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga taga-LGU?
Nakikita naman natin yung nangyayari sa mga local executive eh. If they go against the with the administration eh. Ano nangyayari? 'Di ba? Ginugurgur. Pinasususpende. Which is after nito pag-uusapan natin yung chismis daw na sisipain ipapasuspende si Mayor Baste Duterte. Diba? Imagine niyo, no? Maisipan lang nila na kahit tama nga naman yung sinabi ni Reyes. Kahit paulit-ulit yung sambitin yan, paulit-ulit yung banggitin yan, paulit-ulit yung pakantahin yan. Yung pagkanta ka ng Lupang Hinirang, wala namang mababago sa tao eh. Saan ba kinakanta ang Lupang Hinirang? Maliban sa flag ceremony, manood ka ng sine. Before matapos yan at saka yung last full show, kakantayin yung Lupang Hinirang. Makinig ka ng radyo, kahit FM yan. Before mag-sign off yung mga yan, papatugtugin ng Lupang Hinirang. May nabago ba? May nabago ba sa mga taong nagre-recite ng Lupang Hinirang o kaya ng Panatang Makabayan? So what makes you think na mababago ang pag-iisip ng tao kung kakantayin at i-recite nila itong lintik na kanta na to? O ngayon, tanungin natin si PBBM, magkano yung ginastos nyo para lang pagawa yan? Magkano ginagastos nila dyan sa mga fair na yan? Ang ending, gumagastos ang taong bayan para sa benefit nila. At pinapalakpakan to ng mga supporter ni PBBM. Kung tutuusin, dapat nag-iisip tayong lahat. Binoto ko rin po si PBBM. Pero yung ginagawa niya, hindi ko na nagugustuhan. Hindi na rin po ako nag-agree. Ang hindi ko maintindihan, bakit sa iba, parang okay lang. Okay lang na magpagawa ka ng mga bagong Pilipinas Servicio Fair. Tapos taong bayan na nagbabayad ng mga kaprityuhan ninyo. Pero hindi lahat ng tao nakikinabang sa ginagawa nyo, kundi kayo mainly. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo. Magkano sa tingin nyo ang ginastos ng administrasyon ni PBBM para lang dito sa HIM at saka sa pledge na to?